Napakabagal kasi ng reaksyon ng government, no? Meron silang mga investigasyon sa Senado, meron pa silang ICI na fact-finding lang naman, na pagkatapos nila ng fact-finding nila, isasubmit nila sa ombudsman, yung ombudsman mag-iimbestiga ulit. Lahat po ito pressable lahat ito dribble. So that yung mga guilty party are able to hide the money. Yan si Saldico, for example, lahat ng bansang pinuntahan niyan, dapat hanapin natin kung saan siya nag-iwan ng pera niya doon kung saan siya nagdepositong bangko para itago niya yung perang ninakaw niya. Hinahayaan natin na ilabas na raw yata yung mga ibang air assets. It's already in this and that country. Yon. Akala ba ninyo makukuha natin basta-basta yun na nandun sa ibang bansa? Hindi naman katulad yan ang pagbigay natin ng tao sa ibang bansa sa mga banyaga. Tayo nga, hindi ba hinihingi sa atin, binigay natin Tao pa, hindi air asset. So, yung mga ganyan, napakabagal. Kaya sabi ko, Mr. President, bakit wala kayong order? Kayo lang naman ang uubray kahit wala pang kaso. Arrest this guy, arrest that guy, hold this guy, hold that guy. Para hindi na freeze everything. Lahat ng property niyan, puntahan niyo yung mga bahay niyan, pa-issuehan mo na lang na Hanapin niyo yung mga pera para mabawi natin. Yung mga babawi natin siguro yung nandun sa mga kontraktor, yung nandun sa mga taga DPWH. Pero yun sa mga congressman, malaki rin po yun, marami din yun. Bakit hindi walang effort para bawiin? Opo. Itong Independent Commission for Infrastructure ay nagrekomenda na. Finally, may mga opisyal na pong pinakakasuhan itong ICI sa Office of the Ombudsman na sampahan ng kasong kriminal at administratibo. Tulad na lamang nitong kabilang po dito sila dating DPWH Yusek Roberto Bernardo, Senator Joel Villanueva, Senator Jinggoy Estrada, dating Ako Bicol Representative Zaldico, COA Commissioner Mario Lipana at dating Caloocan Representative Mitch Kahayon Uy. Ano po bang masasabi po ninyo dito? Okay naman po yun. Pero ang sa akin po, bakit hindi pa tayo nakakarating doon hanggang sa ngayon, hindi pa tayo nakakarating doon sa, pinangalanan na yan pinangalanan na si Romualdez si dating speaker, pinangalanan na yan, bakit hindi kasama? Nakausap na nila, bakit gagawin pang state witness? Bakit hindi kasama na kakasuhan si Speaker Romualdez? Bakit hindi doon na lang siya mag-clear ng pangalan niya sa ombudsman sa Sandigan Bayan? Hindi yung dyan sa ICI. Marami pong kulang sa ICI na hindi nila, wala silang kapangyarihan talaga para magawa yung dapat nilang gawin. Pagkatapos sa Senado, pagkatapos sa ICI, pagdating yan sa ombudsman, they will still also have to perform to do their own investigation because bago po sila makapag-file ng kaso, kailangan po meron silang personal knowledge. And they acquire that by talking to the witnesses, by calling the witnesses and examining the witnesses. Kaya dribble po lahat ito Lahat po ito panluloko sa tao kasi nung araw, pagka umabot ka na 2-3 linggong pinag-uusapan yan, patatahimikin nila, magkikreate sila ng ibang distraction para yung focus ng tao doon na mapunta, hindi na dito sa mga kasong ito. Kaya dapat po, tuloy-tuloy, huwag tayong titigil, bantayan natin ito dahil ito po ay ninakaw, hindi lamang sa kaban ng bayan, kundi sa kinabukasan ng ating mga anak, ng ating mga apo. Alam po ninyo, we have been living in a corrupted world. Kaya po ang mga kalsada natin ay pangit, substandard, because nung araw po tayo ninanakawan ng mga walang hiyang yan. Kaya po tayo laging binabaha dahil yung pong mga binoboto natin na mga taga-political dynasty, matagal na tayong ninanakawan, binibili lang ang boto natin, pagkatapos nanakawin na nila ang pera natin at hindi na nila tayo titignan. Kaya po pangit ang buhay natin. Kaya po tayo ganito. Makita nyo na lang kahit sa kalye, sa kalsada, wala tayong disiplina. Kasi yung mga opisyal ng ating gobyerno hindi ginagawa ang trabaho nila. Yung discipline, yung pangit na road courtesy, yung mga ganyan, lahat po yan makikita ninyo. Puro pagnanakaw, lahat ng ahensya. Security guard nga po, damay na ngayon May mga security guard nga, ang yayaman Opo.
We Well, have to arrest this. Kailangan po nating baguhin talaga. And yung if we want changes, we need to have a change from top to bottom. Even the form of government, we have to change it.